Sa pagsisimula ng palabas, makikita natin si Al habang kausap ang kanyang mga kaibigan. Pinag-uusapan nila ang mga blind side ng mga insekto at kung paano ito nakikiramdam. Nang makauwi na ang mga kaibigan niya ay biglang dumating si Leslie, dahil bitin ang tuka nila sa labas ay tinuloy nila ang jugjugan sa loob. Matapos ang kanilang kasiyahan ay dumating ang kanilang boss ng sindikato na si Densho. Matapos ang mahabang panahon ay balik na naman sa kanilang gawain ang grupo ni Densho. Pinapaalam niya na may sisingilan silang utang ng nakaraan. Bago umalis si Densho ay pinuri pa niya si Al dahil naalagaan niya ng maayos ang kanilang safe house. Nang makaalis na si Densho ay lumabas na si Leslie at nag-usap sila. Naalala ni Al ang panahon na sumali siya sa grupo nila Densho, kung saan ay ipinakilala siya sa bawat miyembro ng grupo, kasama na si Leslie. Pinagplanuhan ni Densho ang kanilang pagsalakay sa isang bangko at kung ano ang maging kilos ng bawat isa. Maayos naman nila itong nagawa habang ninanakawan ang isang bangko. Inutusan ni Densho si Al para samahan ang isang teller upang kunin ang pera. Sa mga oras na iyon ay parang natutuwa pa ang teller dahil kusang nagpatalpak pa ito kay Al. Matapos ang kanilang matagumpay na pagnanakaw ay pinaghati-hatian na nila ang pera at nagpakasaya. Habang naglalakad sina Boyong at Al ay biglang dumating ang grupo ng isa pang sindikato na pinamumunuan ni Dido. Nang makalapit si Densho ay nabaril ito at nagkapalitan ng putok ng baril. Sa galit ni Boyong ay walang habas itong namamaril. Dahil di nag-ingat ay tadtad ng bala ang inabot nito. Galit naman si Leslie dahil napatay ang kanyang tiyuhin. Matapos ang barilan ay napahagulhol si Leslie dahil sa pagkamatay. Habang nagkikwentuhan sina Leslie at Al ay biglang lumapit ang kanilang mga kasamahan at si Densho. Sinabi nito na dati silang malapit na magkaibigan ni Dido sa isang sindikato. Ngunit nung gusto nang magretiro ang kanilang boss ay gusto nito na si Densho ang papalit sa kanya. Dahil sa desisyon na yon ay nainsulto si Dido at simula noon ay galit na si Dido sa kanya, na pati pagkakaibigan nila ay nasira. Dahil sa nangyari ay naglaylo muna sila. Kinausap naman sina Leslie at Al dahil nalaman ni Densho ang kanilang relasyon. At dahil nasa tamang katinoan na sila ay di naman tutol sa kanila si Densho. At bago magkawatak-watek ay iniwan ni Densho ang kanilang safe house kay Al. Mapunta tayo sa kasalukuyang pangyayari. Habang nag-uusap sina Al at Leslie ay napagplanuhan nilang kakalas na sila sa kanilang samahan para magpakasal at mamuhay na ng payapa. Kinabukasan ay nakipagkita si Densho kay Dido dahil gusto na nitong magretiro bilang isang leader ng sindikato. Dahil gusto ni Densho na makapaglakad siya ng payapa at di natatakot na baka may biglang babaril sa kanya. Kapalit ay ibibigay ang kanyang teritoryo kay Dido. At para lubos na maniwala si Dido ay nilaglag nito ang kanyang mga tauhan kung saan matatagpuan para mapatay. Kinagabihan ay tumungo si Al at dalawa pa niyang kasamahan sa sindikato sa isang masukal na lugar. Habang inaantay nila ang utos ni Densho na pakikipagpalitan ng iligal na droga, kapalit ang pera. Nagtataka naman ang isa sa kasamahan niya dahil sa masukal sila na lugar, kung pwede naman sa parking lot. At maya-maya lang ay may magkaangkas sa motor ang nagsimulang magpaputok sa kanila. Sa kabutihang palad ay walang namatay sa kanila. Habang nasa kasarapan si Densho ay kumatok ang kanyang inutusan na pumatay kina Al. Nagalit naman si Densho dahil palpak ang kanyang inutusan. Pinapatipo ni Densho ang kanyang mga tauhan dahil sa nangyari. Habang nagkukunwari na wala itong alam ay gusto ng mga tauhan ni Densho na banatan ang grupo ni Dido. Sa pag-aakalang ito ang tumira, ngunit pinalabas lang ni Densho na baka dahil sa laban kontra illegal na droga. At gusto ni Densho na maglaylo muna sila. Makalipas ang 6 na buwan ay bumisita si James kay Al. At pinaalam niya na babalik na sila sa kanilang operasyon. Bago ito umalis ay nakiusap si James na wag sabihin kay Densho na pumunta ito. Samantala, habang bumabiyahe sina Al at Leslie ay napag-usapan na naman nila ang pagkalas sa grupo na matagal na nilang pinaplano. Habang nakahinto ang sasakyan ay siya namang pagpapaandar ng kanilang mga makina. Sinimulan ni Leslie sa pagkambyo at dahan-dahan ng tumatakbo habang nagmamaneho si Al at komportableng nakasakay si Leslie. Dahil sa layo ng kanilang narating, ay napunta na sila sa langit.
Samantalang pinapahirapan naman ni Densho si James dahil nalaman niya na pumunta ito sa Thaler ni Al. Akala ni Densho na alam ni James kung saan pupunta sina Al. Dahil sa pag-aakalang ninakaw ni Al ang pera ng grupo, ay kaya ganoon na lamang ang paghahabol nila Densho. Samantalang ang kinakasama ni Densho ay walang kamalay-malay sa nangyari. Nang makababa na ito ay nakita niya ang wala ng buhay na katawan ni James. At napasigaw naman ito sa sobrang takot. Samantalang umuwi naman si Leslie sa kanilang bahay. Sa di inaasahan ay naabutan niya ang kanyang kapatid na nakikipagkajutan sa boyfriend nito. Pinagsabihan naman ni Leslie ang kanyang kapatid na baka mabuntis ito at wala nang mag-aalaga sa kanilang inay. Habang naghihintay si Al sa labas ay nakita niya sina Densho. Agad naman niyang tinawagan si Leslie at bumaba na rin ito. Habang patakas sila ay sinundan sila nila Densho. Dahil nailigaw sina Densho ay tumigil ito. Nang makalabas ang driver ay pumasok si Al. Dahil sa malaking halaga ng pera ng grupo ay kaya hinahabol nila Densho sina Al. Inagawan naman ni Al ng baril ang driver. Habang binabalaan ni Al ang kasama ni Densho ay inagawan siya ng baril. Sa kabutihang palad ay nakatalon ito at agad naman dumating si Leslie. Habang magkahabulan ay nagbabarilan ang magkabilang panig. Unang tinamaan si Leslie at bumangga ang kanilang sasakyan. Samantalang si Densho naman ay tinamaan din at ang driver nito ay napatay. Habang nilalapitan ni Densho ang sasakyan nila ay pinagbabaril ito sa galit. Samantalang si Al naman ay nagkukunwaring namatay at nang makalapit si Densho ay pinagbabaril niya ito hanggang sa tuluyang mapatay. Samantalang ang kinakasama ni Densho ay masaya habang dala niya ang pera ng grupo. Sa huling eksena ay makikita natin si Leslie galing sa CR at buhay ito.